hindi lingid sa kaalaman namin, lalo na sa ilan sa amin dito sa Fast Talk. Ako, kasi ako'y napapaligiran ng napakaraming kaibigan ng Iglesia ni Cristo. Tito Boy. Pero hindi ko pa ito naitatanong, sa inyo ba, sa Iglesia ni Cristo, bawal ba ang magkaroon ng asawa na hindi miyembro ng INC? Yeah. Bawal. Yeah, bawal. Kailangan mag-convert. Yes, Tito Boy. Oo. Ganun po sa amin. Actually, parang... Yung Pero iba I'm sorry, nga po, pero si Kai handog din yan. handog siya. Diba? Simula pagkabata. And very active po ang pamilya niya. So actually, yung iba pong mga sinasabi nga po sa amin, bago mo ligawan, parang better na ang liligawan mo po ay kapatid. But syempre, sa mundong ginagalawan natin, sa industriya, hindi naman po, hindi marami ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. So, ayun, siguro, kung paano po yung nangyari sa sitwasyon namin dalawa ni Bianca, na talagang inintay ko po na sa kanya po magmumula yung desisyon. Pero ito, Ru, bilang aktor, is this a challenge? Problema ba? Halimbawa, marami ba ang limitasyon? Marami ba ang mga papel na hindi mo pwedeng gampanan dahil sa Iglesia ni Cristo ka? But I'm gonna be honest, Tito Boy. Of course, challenging siya sa pagiging isang aktor. I mean, syempre, bilang isang aktor, hindi ka lang naman umaarte. Marami rin po mga tao na naglo-look up sa'yo or nagsisilbing inspirasyon ka. At marami po sa mga taga-ahanga ko ay miyembro po ng Iglesia ni Cristo. So, syempre, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay mauunawaan po nila kung ano po yung ginagawa namin bilang isang aktor. So, ang ginagawa ko na lang po, bago pa po namin gawin ng isang proyekto, magkakaroon po kami na, let's say, para mag-uusap-usap kami ng production, mag-uusap-usap kami ng directors, kung ano po yung mga hanggat maaari maiwasan. Pero I wouldn't say na limitasyon siya kasi pwede naman po yung ipagpaalam. Pero totoo po yan, marami na pong mga bagay na natanggihan ko just because of my faith. Ano ang bawal? Bawal kami mag-endorso ng alak, bawal kami mag-endorso ng sugal. You're an actor. Yeah. Ang isang artista is expected to do diverse roles. Yes. Can you play, halimbawa, a Catholic or a Muslim? Yeah, actually, I did a project. Hindi pa po pinapalabas. Ito yung Los Salvajes Bravos. And then, sa pelikula po na ito, parang bininyagan po ako. So, doon po, kaya po pinayagan. Bininyagan ka sa anong Sa simbahan? Katoliko. Okay. Opo. Kaya po yun pinayagan dahil po during that time, ang story po kasi... Pinayagan, nagpaalam ka? Yeah. Kasi po ang storya po niya, Tito Boy, kami po yung mga dinala na mga Pilipino o mga Igorot na dinala po sa Spain during the 1800s. Okay. And during that time, wala pa naman pong Iglesia ni Cristo. So, kumbaga, wala na pong magiging problema dun kasi parang ang pinoportray ko po na role ay isang role na wala pang iglesia during that time. May kinalaman sa time frame. Yeah. Ika nga, at ikay nakipag-usap sa mga tagapamahala at ikay pinayagan. Yeah, ang ginagawa ko po, Tito Boy, usually we do, ang tawag po namin doon ay salaysay. Minsan handwritten, minsan pwede naman pong type and then ipagpapaalam mo, meron po akong gagawin na isang proyekto. Sana po maunawaan po natin na ito po ay trabaho ko bilang isang aktor and lagi naman po napapayagan yung mga ganyan. What about sensitive na mga eksena? Kissing scenes, love scenes. Pwede kang gumawa? Yeah, wala naman pong... Basta nasa konteksto? Yeah, basta nasa konteksto. Parang, yun nga po, actually yung mga ganyan po mga eksena, hindi ko na po siya usually pinagpapaalam dahil parang siguro, nakikita naman po nila na lagi ko siyang ginagawa. At bilang isang aktor, ayoko rin po talagang malimitahan yung sarili ko. Lalo pat, you know, right now, I'm in the era of, you know, expansion. And gusto kong mag-explore sa kung ano pa yung kakayanan ko bilang isang aktor.